Nang makalabas siya ay halos halikan ko ng sahig sa sobrang pag-iyak at panghihina. My tears wetted the floor and I let that happen. When I slightly calmed down, I quickly stood. Mabilis akong tumingin sa labas at nakaramdam ako ng labis na sakit. Nang makitang lugmok na sa tabi ng daan si Zeus, I cried while touching the sliding door. I wish I could touch him right now. I'm sorry. I'm sorry. Humihikbing sambit ko habang tinitingnan siyang hirap na hirap bumangon. Just keep him safe. I'm in that situation when I heard the door open. Hindi ko yun nilingon dahil tinuon ko lang ang pansin ko kay Zeus. What the Mira cursed and I felt her beside me. Umiiyak ko siyang tiningnan and after a few seconds I couldn't help but to hug her. She hugged me so tight that I cried on her shoulders. I'm sorry. I think he followed me. She whispered with her raspy voice. Don't know what to do. I don't know. Huwag nilang sasaktan si Zeus. No, not him. Not him. Umiiyak na sambit ko, na tila nagsusumbong. I love him so much. Hindi ko kayang makita na halos gumapang na siya sa sobrang pambubugbog. If I have a choice, I would elope with him. I would elope with him. Wala akong pakialam kung saan kami pumunta. Wala akong pakialam kung habang buhay akong kamuhian ng mga magulang ko. Wala akong pakialam. Being with him is enough. I want to be with Zeus, but right now it's impossible. Being with him means endangering his life. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano nakauwi si Zeus. Buong gabi kong inisip kung nag-drive ba siya o kung nasaan na siya. Hindi ako makatulog. Iyak ako ng iyak. I forced myself to sleep for my baby, but I really can't. Hindi ko maiwasang isipin lahat ng nangyayari. This is way too far from the life that I wanted. I did not hope to be caged like this. This is too much. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang mag-umagay, dahan-dahan akong bumangon nang pumasok si Daddy sa kwarto. I looked at him like a zombie who doesn't feel anything. He totally ruined my life. I loathed him a lot. Prepare yourself, sabi niya saka sobrang lamig ko siyang tiningnan. He stared at me darkly. Papakawalan mo na ba ako? Malamig at sarcastic ang sambit ko, pero wala lang siyang naging reaksyon. I'll invite Mr. Mayor this evening to talk about the engagement. I'll talk to his parents through calls to formally invite them in anytime they are available. Sabi niya saka mabilis ring lumabas. Napatulala ako matapos niyon. Wala na ulit pumasok sa kwarto ko matapos iyon. Maliban sa mga mates na nagdadala ng pagkain. Kung ako lang ay kaya kong gutumin ang sarili ko hanggang sa mamatay. In that case, they won't need me anymore. But I'm carrying our baby. Hindi ko kayang pabayaan ang sarili ko. I will hate this world more if I lose our baby. Bawat pagkain na dinadala ay inuubos ko. Para may lakas ako. I vomit a lot. Sumasakit ang ulo ko. Nahihilo ako. Plus the fact that I am so stressed. Hirap na hirap ako sa mga nangyayari. Nang gumabay, pumasok ang isang mate sa kwarto ko para sabihan ako na maghanda. Dahil pinautos ni Daddy. Gusto kong tigasan ang ulo ko. Huwag sumunod. Pero naalala kong pangbubugbog ng mga tauhan nila kay Zeus. What I do right now might affect Zeus. Si Zeus ang pagbubuntungan ni Daddy ng galit dahil kailangan niya ako. Ayoko man ay naligo ako at nagbihis. I wore a casual dress from the clothes they brought. At nang makita ko ang itsura ko sa salamin, ay bahagya akong nakaramdam ng sakit at awa. Namumutla ako. I don't look so well. Ilang sandali pa'y muli na namang pumasok ang isang katulong para tawagin ako na bumaba na. Hindi na ako nagsalita pa't sumunod na lang. At pagkalabas ko sa kwarto ay nakita ko kaagad ang 2 bodyguards na nagbabantay sa labas. Marami rin sa bawat sulok ng bahay kaya napalunok na lang ako ng mariin. Dad planned this so well. Ikiniya ako ng katulong sa dining area. I wetted my lips before looking at them. Isa-isa kong sinalubong ang mga mata nila. John looked at me like he's guilty. Parang naguguluhan siya at hindi niya alam ang gagawin. Kita ko rin ang pagsulyap niya kay Mira na mabilis siyang pinanlakihan ng mga mata. Dad on the other side just looked at me coldly. Beside him is Mom, who looks sophisticated yet fake. Mabilis akong umupo sa tabi ni John, kaya napatikhim siya. So we are complete now, Dad announced. Are you okay? Mahinang tanong ni John nang makita akong pumikit saglit. Bigla akong nahilo sa tapang ng pabango niya. Bahagya akong tinakpan ng ilong ko.
Mukhang nagka-ideya siya kaya mabilis niyang inilayo ang upuan niya sa akin. Mom and Dad noticed that. Umigting ang panga ni Dad na tila nagtatago ng galit at si Mommy naman ay napabuntong hininga. Nagbukas ng topic si Daddy at ilang sandali pa'y naglagay ang maid ng isang garlic-based dish sa harap ko. Mabilis ko iyong inilayo sa akin. Mira saw that, so she got the dish and she placed it beside her, while acting like that's the most usual thing she does. Mr. Remulla, I am afraid that I might offend you if I tell you that I don't want to rush this marriage. John formally cutted my dad. Why? Dad asked so John slightly glanced at me. Pigil na pigil kong sumagot dahil baka magalit ko lalo si Daddy. I can't. I will just stay silent. I'm going back to London maybe next week. John said so my parents nodded. I swallowed hard. I can bring Julia with me if she wants. John added. Napaupo ako ng tuwid saka mabilis na tumingin sa kanya. Nabasa ko sa mukha ni John ang paghingi ng tawad. Bahagyang nanlaking mga mata ko at kaagad akong nakaisip ng plano. If John can bring me to London, then I'll go with him. At kapag nasa London na ako, limitado na doon ang connections ni Daddy. I can fly to the next country until they lost their track. I can contact Zeus. No! Julia will stay here. Mariin na sambit ni Dad, kaya napalunok ako. Muling nabuhay ang inis sa loob ko, pero pinili ko na lang na huminga ng malalim imbis na magsalita. It's fine. Let's just talk about the engagement part first. I hope I could talk to your parents personally. Dad said before glancing at me. Kita kong sarkastiko sa mga mata niya sa tuwing titingnan niya ako. Mom, on the other hand, is just silent. Si John at si Daddy lang ang nag-uusap. Dad has a lot of questions and John's answering him casually. Ilang saglit pa'y biglang tumunog ang cellphone ni Daddy, kaya tumayo siya. Sumunod naman si Mommy kaya tatlo kaming naiwan sa hapag. Mira and I stared at each other. Why don't you just marry me? Let's just divorce after a year, maybe. I am not stupid. I know what's happening. John said so Mira looked at him. I am pregnant. Mariin na sambit ko. It's not a problem because I can give him my name. You shut up! Inis na sambit ni Mira dito. Magsasalita pa sana ulit ako pero bumalik si Daddy kasama si Mommy. Kaya bumalik na lang kami sa pagiging tahimik. Si John lang ang nagsasalita hanggang sa nagpaalam siyang umalis dahil may kailangan pang puntahan. Mira followed and she even looked at me with her sorry eyes. So I sighed before nodding. Samahan niyo na siya sa kwarto niya. Make sure to lock the door. Malamig na utos ni Daddy sa mga maid kaya napatiimbagang ako. Dahan-dahan akong naglakad at nakasunod sa akin ng mga maids. Pero bago kami tuluyang makalayo, ay may narinig ako mula kay Mommy at Daddy, kaya huminto ako. Please leave. Pupunta ako sa kwarto mamaya. Pakiusap ko sa mga katulong. Sandali silang nag-alangan pero kalaunan ay umalis na rin. She's pregnant. We need to do something. Narinig kong sambit ni Mommy. She need to get rid of that. Mariin na sambit ni Daddy. Napasandal ako sa pader saka napahawak sa tiyan ko. Ipapalaglag natin ang bata. I know someone. Dad said. Namutla ako't kaagad namuo ang luha sa mga mata ko. No, hindi nila pwedeng pakialaman ng anak ko. We need to hurry up. Mapapahiya tayo. Sabi ni Mommy. Hindi ko na nakayanan ng mga narinig ko at tumakbo na ako patungo sa kwarto ko at doon ko pinakawalan ng hagulgol. I hugged the pillow as I cried so hard. No, hindi pwedeng mawala sa akin ang anak ko. They are completely evil. I need to get out of here. Kailangan kong umalis. But how? No. Umiiyak na sambit ko habang patuloy na nag-iisip ng paraan para makaalis dito. The whole mansion is heavily guarded. Wala akong madaanan. Nabasa ng mga luha kong unan hanggang sa nakatulog na ako sa ganong posisyon. And the next day I woke up because I badly want to puke. Nangihina akong bumangon saka dumiretso sa banyo para masuka. It's hard to think that no one caressed my back every time I vomit. No one is guiding me. Walang tutulong sa akin. Zeus not with me. Mabilis na umagos ang mga luha ko habang patuloy ako sa pagsuka. And after that, I crawled back to my bed with my trembling body. The idea of losing my baby hurt me a lot.
Hindi ko hahayaan yun. Imposible man ako makapanlaban at tumakas sa sitwasyon ko ngayon. Pero gagawin ko ang lahat para hindi magawa ng masama ni na daddy ang anak ko. They'll kill me first. I am spacing out when Mira entered my room. Siyang may dala ng tray na may lamang pagkain at mabilis siyang lumapit sa akin. She's wearing her corporate clothes. I'm staying here now, she said but I didn't say anything. She sighed. Kainin mo ng breakfast mo. I leave for work, she said and she put the tray beside me before turning her back. Mira, I called using my trembling voice. Mabilis niya akong nilingon at doon niya nakita ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko na hindi ko na pinunasan. She swallowed hard like she doesn't know how to deal with me. Do you also think that I'm the reason why Kuya died? Nanginginig na sambit ko. Unti-unti na rin nalalabo ang mga mata ko dahil sa pag-iyak. I slowly stood up and that's when she ran back towards me to hug me so tight. No, I was just a spoiled brat back then. And I love our parents' attention for hating you, she said, so I started to sob really hard. I need to find a comfort. And her hug right now helps me to feel a little bit ease. Gusto nilang ipalaglag ang anak namin ni Zeus. I heard them last night, I said while sobbing. Ramdam kong pagsinghap niya. Hindi niya ako tinulak palayo sa kanya. Kahit pa nababasa na ng mga luha kong suot niya. I badly need someone right now. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. I don't know what to do. Hindi ko gustong balak nila. I added while sobbing and after a while I heard her sobs too. Dahan-dahan akong lumayo sa kanya. I saw her tears so I immediately wiped mine. Shit, hindi ko rin alam ang gagawin. Problemadong sambit niya kaya huminga ako ng malalim para pakalmahin ng bahagya ang sarili ko. Mas lalong lumala ang sitwasyon ngayon. I'll try to talk to Dad. Mariin na sambit niya na kaagad kong inilingan. Hindi siya makikinig, I said. We both sighed. May sasabihin pa sana siya pero biglang bumukas ang pintuan. At tuloy-tuloy na pumasok si Mommy. I cleared my throat before looking at our mother coldly. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin dalawa ni Mira. What are you doing here? You are late. Sabi niya kay Mira pero nasa akin ang mga mata. I'm going, Mira said before leaving the room. Naiwang kaming dalawa ni Mommy. We will visit someone tomorrow. Sabi niya na dahilan para kumabog ng mabilis ang puso ko sa kaba at takot na naghalo. You are trying to deceive me. Ipapalaglag niyo ang anak ko. Matigas na sambit ko. Pero sa huli kumawala muli sa mga mata kong mga luha na akala ko'y naubos na. She stared at me while I'm crying. I shook my head and in this moment, I know that I am a loser. Wala akong magagawa. I slowly bended my knees in front of her. I am swallowing all of my pride to try to save my child. Please, Mom, kahit ngayon lang, maawa kayo. Kahit hindi na bilang anak nyo, kundi bilang tao na lang. Please, don't do this to me. Disown me. Please, I am begging you to disown me. Humahagulgol na sambit ko habang nakaluhod at nakatingala sa kanya. I can't find the strong and tough Julia. I need to do this. I need to beg for my child. I need to beg for me. Hindi ako magtatapang-tapangan dahil baka masama pang dulot nito sa akin. Ang importante lang ngayon ay ligtas ako. Ligtas ang anak ko. Kitang-kita kong gulat sa mga mata niya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita kong pagdaan ng lambot sa mga mata niya para sa akin. Kahit wag niyo na akong kilalanin na anak niyo. Forget about me, I don't care. Just spare my child's life. Siya na lang ang meron ako. Maawa kayo. I'm begging. Please. Humahagulgol na sambit ko. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nag-iwas ng tingin. I continue crying so hard with my bended knees. This is for my baby. Ayokong mawala ang anak ko. If you regret giving birth to me, then I will leave. Akong lalayo. Just don't kill my child. Just let me live. Sabihin mo kay Daddy na hayaan na lang ako. Lalayo ako. Hindi na ako magpapakita. Just disown me. I will accept it. Disown me.
I almost kissed the floor. At doon siya tumalikod at mabilis na lumabas ng kwarto ko. Naiwan ako sa ganoong posisyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala na akong makitang pag-asa. Wala na akong makitang paraan para makaalis. They are evil. Do I deserve this? I did everything to make them proud. Pero bakit nila ako pinahihirapan? Why can't they disown me? I don't want to manage the company. I don't want to be their heiress. If it's the case, I want to be free. I want to feel the happiness. I am craving for that all my life. At ngayong naramdaman ko na yun sa feeling ni Sus, ay mabilis naman nilang binawi. Hindi sila nagdadalawang isip na ipalaglag ang bata sa sinapupunan ko. If my baby will gone, then I'll kill myself. Ang daming nagsasabi noon na perpekto ako. Some of the businessmen who knows me always state that I am perfect. But I am not. Dahil kung perpekto nga ang buhay ko'y wala ako dito ngayon. Wala ako sa loob ng kwartong to. I am not begging and crying to be free. I am not perfect. Being free is perfect. Nang hinatiran ako ng katulong ng lunch ay tulala lang ako. Ramdam na ramdam ko na ang panghihina ng katawan ko. I am fail. At hirap akong huminga. It's so hard. Nahihirapan ako. This room is suffocating me. I'm forced to swallow every foods. I need this to stay alive. My baby need this. After lunch, Mom came in. May kasama siyang katulong na may dalang isang plato na punong-puno ng mga prutas. Mabilis akong natakam sa mga prutas na yon. Kaya nang mailapag ng katulong sa tabi ko'y kaagad kong kinain. The satisfaction that I felt gave me a little strength. Para sa'yo lahat ng ginagawa namin. Mom said when the maid left. Nilunok ko ang prutas sa bibig ko saka ko siya tiningnan. This is for you. We know what's best for you. She added. I smirked. Hindi ko alam na kaya ko pa pala. Kaya ko pang umisi sa sitwasyon ko ngayon. Best for me? Tanong ko sa sarkastikong tono. Madiin akong napalunok lalo na nang makita kong galit sa mukha niya. Mom, naririnig mo ba ang sarili mo? Nakikita mo bang mga nangyayari? And what? This is for me? Alam mo ba kung anong gusto ko? Pinakinggan niyo ba? I begged but you acted like blind and deaf. Matigas na sambit ko. We are doing this for the company. You will be more successful. I don't care about success. Nakikita niyo ba? I am dying. I want to go. Mamamatay ako kapag patuloy niyo pa akong kukulungin dito. And you're saying that it's for me? Damn, open your eyes! I shouted. I was shocked because I can still shout. Nasabi ko sa sarili ko kanina na hindi na ako magtatapang-tapangan. Pero hindi. I want to voice out my feelings. Sana sa pagkakataong to may makinig. Sana may makinig. Are you doing this because you still think that I killed my brother? That I am the reason why he died? My voice broke. Nakita ko ang paglunok ni Mommy. Stop! Sambit niya kaya napailing ako tumayo bigla. You are being unfair to me. Kung ayaw niyo sa akin, dapat hindi niyo na lang ako pinapakailaman. The company is important to me, yes. Pero kinukuha niyo ang buhay ko. At ngayon plano niyo pang ipalaglag ang anak ko. I said while crying. Sinalubong ni Mommy ang mga mata ko. I stared at her with so much hatred. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ako. And I could see some emotions in her eyes. Awa. Noon sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para maging proud kayo. Hindi ko ba nagawa yon? I handled the company after I graduated even though I am still not ready, but I did. And then you announced in public that Mira will be the new CEO without even telling me. I accepted it all. Nagpakalayo ako. Pero isang tawag lang ni Daddy bumalik ako para tumulong. Tapos ito pang mangyayari. What should I do, Mom? What should I do to make myself free? Why can't you just disown me? Sa sitwasyon ko ngayon, ay parang masasaya pa ako kapag wala akong magulang. Umiiyak na sabi ko. At saka una-unahang pagkakataon ay nakita kong namasa ang mga mata ni Mommy habang nakatingin sa akin. I told you that we are just doing this for you. Mr. Mayor is a good man. Malakas na sigaw niya, pero umiling ako.
I promise to myself not to be like you in the future. I will never control my child's life. I will never manipulate. You are just blinded, Julia. Itong makabubuti para sa'yo. Sigaw niya. Paano mo nalaman ang makakabuti sa akin? Kilala mo ba ako, Mom? No, right? I sobbed harder. We were okay back then until my brother died. At lahat ng alaala ko nung bata ako'y malabo na. Ang klaro na lang ay kung paano nila ako baliwalain. Kung paano nila ako hindi trinatong anak. Kung paano ko hinarap lahat ng hamon ng buhay ko ng mag-isa. Hindi mo ako kilala. Hindi kayo naging magulang para sa akin. And now you are using me for your own good. This is not for me. It's all for you. You are caging me and you are manipulating me for your own benefits. Pumagsak ang mga luha niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Matigas na sabi niya. Sa kaagaran siyang nagpunas ng luha at nag-iwas ng tingin sa akin. Kailan niyo ba ako papakinggan? I begged and I am still begging. Please, set me free. Sabi ko gamit ang basag kong boses. Pero tinalikuran lang niya ako at diretso siyang lumabas ng kwarto ko. Nanginginig kong pinunasan ng mga luha ko at nangihina muli akong umupo sa kama. I gently caressed my tummy. Ramdam na ramdam ko na ang umbok nito. I smiled sadly while my tears are still falling. Baby, please, be strong, I murmured.